Mapagpalang araw po mga kaibigan, mga kapatid. Good morning Mindanao, Philippines. Mga kaibigan, mga kapatid, totoo po ba ang sinasabi ng mga papa at mga pari na ngayong buwan ng Disyembre, araw daw ng pagpatawad sa mga nagawang kasalanan sa bawat isa? Kasi daw, araw ng Pasko, ang Disyembre 24-25, araw daw ng kapanganakan ng ating Panginoong Hesukristo. Sino ang nagsabi noon? Yan ang mga papa, yan po ang mga pari ang nagsabi noon. Kasi po, matagal na po akong nagbabasa nung una nang ipagamit pa ang Biblia. Wala pong tiyak na buwan at petsa nung isinilang ang ating Panginoong Hesukristo. Mga kaibigan, mga kapatid, humihingi ako sa inyo ng tawad kung halimbawa puputulin na naman ni Satanas ang aking live video, kasi galit na galit si Satanas na aking sabi sa inyo ang katotohanan. Ang katotohanan po ito ay ganito. Sumala sa pag-aaral ng Bible, noong isinilang ang ating Panginoong Hesukristo, ay may 3 hari na lumabas at nagpakain ng kanilang mga tupa. At dumalaw yung 3 hari doon sa batang isinilang. Sino po yung batang isinilang? Ang sabi na siya'y tatawagin na Hesukristo. Ang sabi ng 3 hari ay ito, ganito. Isinilang na ang bata na tatawagin siyang hari sa lahat ng hari. Sino ang nagsabi? Yung 3 hari. Ang ibig po bang sabihin, nalalaman po ba nila na yung bata na isinilang ay mas mataas pa sa kanila? Opo. Yun po ang katotohanan. Nakikita ng 3 hari na mas mataas pa ang batang isinilang kaysa sa kanila. Ito ang tanong ko, kaibigan, kapatid. Tandaan mo ha, lumabas yung 3 hari at nagpapakain ng kanilang mga tupa. Ano po bang ibig sabihin ng tupa? Sa Bisaya, karnero. Ang pagpakain po ba ng mga tupa ay sa buwan ng tag-ulan? Yan po ang hindi nila nalalaman. At ako lamang po ang nagsasabi nito dahil ito po ang katotohanan. Ang buwan po ba ng Disyembre, tag-init, tag-tuyot o tag-ulan? Tag-ulan po, di ba? Samantala, yung 3 hari na lumabas ay nagpapakain ng kanilang mga tupa. Sa panahon ng tag-ulan, lumabas kaya yung 3 hari para magpakain ng kanilang mga tupa? Ay hindi, no? Yun, ito ang totoo po talaga ito.
walang tiyak na nakasulat na ang ating Panginoong Hesukristo ay isinilang sa Disyembre 25 sa anong taon, anong araw, at anong pitsa. Wala pong tiyak na nakasulat sa banal na aklat. Sinungaling yung papa, sinungaling yung pare na nagtuturo sa mga ganung mga pag-aaral. Ngayon ito, kung ikaw ay nalaman mo na ang katotohanan, may nangangaroling doon sa inyong bahay. Merry Christmas daw. Merry Christmas. Kami po ay namamasko. Kung kayo ay magbigay, ang ibig sabihin noon ay sang-ayon kayo sa utos ng Papa at Pare. Ang Pasko po ba? Ano po ang ibig sabihin ng Pasko o Paskwa? Sa unang panahon, ang Pasko o Paskwa ay i-celebrate nila araw-araw. Ano po ba ang ibig sabihin ng Pasko o Paskwa? Yun po ay pagmamahalan, pagbibigay, pagtulong-tulong sa dapat tulungan. Yun po ang ibig sabihin ng Pasko o Paskwa. Ngayon ito, tandaan natin, kaibigan, kapatid, kung kayo magbigay, matutuwa po ba ang ating Amang Diyos? Opo, matutuwa, pero hindi yung Disyembre na giselebrate nila. Ang pagbigay, ay sabi nga ni Panginoong Hesukristo, ako ay hubot-hubad ako at ako'y binilhan niyo ng damit. Gutom na gutom ako, ako'y inyong pinakakain. Uhaw na uhaw ako, ako'y inyong pinaiinom ng tubig. Yung pagbibigayan, ginagawa nila, tandaan natin ito, kaibigan, kapatid, sa una, ginawa nila araw-araw. Bakit binukod ng mga pare at mga papa ang araw o buwan ng Disyembre 25? Sila ay nagtuturo ng mga kasinungalingan. Hindi tama at hindi totoo yung mga tinuturo nila. Yan po. Uulitin ko ang sagot, ang tanong, ang pagbibigay po ba ng tulong, nalulugod po ba ang Amang Diyos? Ang sagot, opo, nalulugod po. Pero, yung pagbibigay sa panahon ng Disyembre, yung tinatawag lang Pasko, kung kayo ay magbibigay, bakit po ba? Hindi ba kayo makapagbigay kung hindi Pasko? Magbigay kayo, magpakayan kayo, tumulong kayo, kahit walang Pasko. Kung kayo ay magbigay sa panahon ng Pasko, ang ibig sabihin nun, kayo ay nakipagsangguni sa mga tinuturo ng mga pare. Tandaan natin, kaibigan, kapatid, ang pagbigay, ginawa nung una, araw-araw. Ang ibig pong sabihin, kung mayroon kang maibigay, ibigay mo. Kung magpakain ka, pakakainin mo. Kung magpainom ka may naghingi ng tubig, painumin mo. Kaya nga, bawal ang pagbibinta ng tubig. Kasi po ang tubig ay nagsisimbolo po ng buhay.
Halimbawa, mayroong magtanong, nagpainom naman kami, nagbibinta naman kami ng tubig, pero yung mineral water na, yung galing na po sa refrigerator. Yun po ay pwede kasi gumagamit ka naman ng refrigerator, gumagamit ka naman ng kuryente. Pero kung mayroon kang tubig na hindi galing sa refrigerator, ay naman tao. Humihingi yung tao ng tubig. Kung mayroong nagugutom, humingi ng pagkain, pagkainin mo, bigyan mo. Lagi po nating tatandaan, kaibigan, kapatid, hindi totoo na Disyembre 25 ipinanganak o isinilang ang ating Panginoong Hesukristo. Kasi po, labag po sa kautusan ng ating Amang Diyos ang pagsunod sa mga tinuturo ng mga pari. Ngayon, dito tayo sa itong Biblia. Bakit hindi po na ipagamit ang Biblia? Sa ngayon ay hindi na po talaga ipagamit ang Biblia. Bakit po bang marami pang mga relihiyon na gumagamit ng Biblia sa kanilang mga pagsamba? Para po na sila ay makalikom ng maraming pira, para po sila ay makapangwarta. Yan po ang totoo. Itong Islam, may tinatawag sila na Quran. Ang Quran, para sa atin, yun ay Bible. Pero, ito ang totoo ha. Sino po ba ang gumawa ng Quran? Kasi po, ang naggawa sa Quran, ito kasi ang utos ni Muhammad. Ito kasi si Muhammad, isa din itong sinungaling. Sabi niya, umalis na daw ang ating Panginoong Hesukristo, nagpunta na daw doon sa langit. Ang karapatan daw ng Panginoong Hesukristo ay ibinigay sa Kanya. At tingnan niyo, tandaan, ano ang sabi ni Muhammad? Ang sabi ni Muhammad, ang Panginoong Hesukristo ay nandoon na daw sa langit. Ang karapatan ng Panginoong Hesukristo ay binigay daw sa Kanya. Kasinungalingan? At ito ang mga paniniwala na yan ay hindi akma at walang nakasulat sa Bible na pag umalis na ang ating Panginoong Hesukristo ay may magsuot ng kanyang suot. Ano po ba ang sinuot ng Panginoong Hesukristo? Di ba yung sutana? At saka tingnan mo yung mga Islam. Di ba nagsuot din sila ng parang suot ng pari? At ang pari din ay nagsusuot din sa isinuot ng ating Panginoong Hesukristo. Ano naman ang tagubilin ng ating Panginoong Hesukristo bago siya pumunta sa langit? Ang sabi niya sa kanyang mga lingkod,
mga anak ko o aking tagapaglingkod, maghanda kayo at iingatan ninyo ang inyong mga sarili, sapagkat sa aking pag-alis ay may mga bulaang mga propeta na magpapaalis sa inyo at ililigaw kayo sa tunay, tandaan niyo at ililigaw kayo sa tunay ng mga paglingkod sa ating Amang Diyos. Sino ang nagsuot? Yung Islam. Sino po ba? Yung mga pare. Sila ang nagsuot. Sila po ang tinatawag, sila po ang sinasabi ng ating Panginoong Hesukristo na sila po ay mga bulaang mga propeta. Ang mga bulaang mga propeta ngayon naghari na dito sa ating daigdig. Kahit isa-isahin mo, i-balanse mo, ikwenta mo ang sinasabi ng ating Panginoong Hesukristo. At mag-isip ka, sino ang nagsuot sa suot ng ating Panginoong Hesukristo. At palagi mong tatandaan ang tagubilin ng ating Panginoong Hesukristo. Uulitin ko, mga anak ko o aking mga lingkod. Sino ang may sabi noon? Ang Panginoong Hesukristo. Iingatan ninyo ang inyong mga sarili, sapagkat sa aking pag-alis ay may mga bulaang mga propeta na magsusuot sa aking isinusuot. Yun ang tanda-tandaan natin, mga kaibigan, mga kapatid. Sila ang mga tinatawag mga bulaang mga propeta. Ngayon, sa Iglesia Katolika Kristiyana, ipapakain ang lahat tulad ng dugo, ipapakain nila. Yung mga sapay na dinuguan, ipapakain nila. Sa Islam naman, ay hindi nila ipakakain ang baboy. Kasi ang sabi nila, marumi daw yung baboy. Kahit daw sabunan mo pa, paliguan mo, ay babalik din yan doon sa maruming putik. Kaibigan, kapatid, silang lahat na nagtuturo sa ganyan, sila po ay mga sinungaling. Sino po ba? Sino pa? Ano pang reliyon na nagbabawal sa pagkain ng karneng baboy? Yung Seventh-day Adventist. Yung founder nila, si Ellen G. White. Marumi din daw ang baboy. Ngayon, pupuntahan natin ang baha ni Noe. Dito natin makikita kung sino ang nagtuturo ng tama o sino ang nagtuturo ng mali o kasinungalingan. Noong humupa na po ang tubig baha, nung binuksan na ni Noe ang arka, tandaan nyo, binuksan na ni Noe ang arka, lumalabas na yung mga hayop, yung mga nakasakay na mga hayop doon sa arka,
ay nakita ni Noe yung bahaghari, yung rainbow. At doon sa bahaghari na nakita ni Noe, doon nagsimula ang tinig ng ating Amang Diyos. Ito, tandaan niyo. Ano po ba ang sabi ng ating Amang Diyos? Noe, Noe. Sagot ni Noe, Opo, Ama, narinig at nakita ko ikaw, yung bahaghari. Ang sabi ng Amang Diyos, ito ang palatandaan na hindi ko na huhukuman ng tubig baha ang sanlibutan, kundi huhukuman ko na ang sanlibutan sa pamamagitan po ng apoy. Ang ibig sabihin, susunugin. O ito. Ang sabi ng Amang Diyos, ang lahat ng mga hayop na gumagapang sa ibabaw ng lupa ay gilinisan ko na at ipakakain na sila. Huwag lamang po sa dugo. Sino ang may sabi? Ang Amang Diyos. Ano daw? Ang lahat ng mga hayop na gumagapang sa ibabaw ng lupa ay linisan na. Linisan na niya. Sa Bisaya, ginluan na. At ipakakain na, wag lang ang dugo. Komparasyon. Ikumpara natin. Ano ang sabi ni Ellen G. White? Hindi ipakain ang baboy. Ang tanong, utos ba ng Amang Diyos na hindi pakain